Maligayang pagbabalik po sa Pinas Weather Balita. Meron po tayong thunderstorm advisory at aalamin din natin kung meron mga panibagong bagyo na papasok sa loob ng ating bansa. But bago natin simulan, please huwag nyo kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, wala naman tayong aktibong bagyo na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong hapon po ay meron po tayong tinatawag na thunderstorm advisory. Ito yung mga lugar na makakaranas po ng mga localized thunderstorms. So kasama ho dyan ang dapat mag-ingat ngayong hapon hanggang sa gabi ang ilang lugar po ng Laguna, portion po ng Quezon, Batangas, Tarlac, Zambales, Rizal, Cavite, Nueva Ecija. Makakaranas naman po ng moderate to heavy rains na may kasamang mga kulog at pagkidlat ang ilang bahagi po ng Laguna at Quezon. Yang mga lugar po na binanggit ko, inaasahan ngayong hapon po ay makakaranas ng mga pag-uulan dulot po ng localized thunderstorms. At kung makikita nyo sa ating pinakamapa, ito po yung LPA na ngayon ay namomonitor pa rin natin. Unlikely ang category. Huwag kayong mainis, ito po yung dating bagyong Kaloy. Hindi naman ito nagpaulan at sa ngayon, unlikely category, wala rin pong direktang epekto sa anumang pong bahagi ng ating bansa. Meron ho itong lokasyon 950 kilometers east of Central Luzon. So hindi naman natin pagpopokusan ito nga pong unlikely na LPA dahil hindi naman po nagpapaulan yan. Ang localized thunderstorms, yun po talagang malakas na nagpapaulan. Madaling araw po, naranasan natin hanggang sa umaga yung bugso po ng mga malalakas na mga pag-uulan. Kaya ngayon po ay kailangan maghanda at maging alerto tayo. So ito po, sa atin po tinatawag na tropical cyclone threat potential. Meron po tayong banta ng low pressure area na nakikita dito pagitan po ng May 14 hanggang sa May 20. So itong LPA na ito nasa low chance yung kategorya para po maging tropical depression o mahinang bagyo. Kung makikita nyo, medyo malayo pa naman siya. Pero sa pagitan po ng May 21 hanggang sa 27, ito yung pagtatapos ng Mayo, katapusan ng Mayo, lalapit po ang LPA at papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang low chance na category po ng LPA. Eto, may mga chance magbago ito dahil nga po sa ngayon ay nararamdaman na natin ang epekto po ng tinatawag natin na frontal system. Ito pong frontal system na ito po yung senyales o ito yung pagpapahiwatig na malapit na tayo sa habagat season. So hayaan nyo po kung i-explain ko sa inyo yung konting briefing lang dito nga po sa frontal system. Importanteng malaman din natin kung ano ba yung nagiging epekto nito sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, tinatawag po na frontal system. Ano po ba ito? Hangganan ng dalawang magkaibang hangin o air mass sa atmosphere natin. Yan po yung medyo malamig, medyo mainit na hangin na nanggagaling po dyan sa may extreme northern Luzon. Dalawang klase yan, yung cold air mass galing sa Siberia, malamig at tuyo. Yung warm air mass naman galing sa Pacific Ocean, mainit at medyo basa. So dahil po sa frontal system na yan, ay inaasahan sa mga susunod na mga araw ay mararanasan naman natin yung tinatawag na southwesterly wind flow. So yun po yung mahinang habagat. After po ng southwesterly wind flow, mararamdaman at mararanasan naman natin ang epekto po ng southwest monsoon or hanging habagat. Hayaan nyo kung ipakita muna yung ating pinaka-live na mapa and then makikita nyo mabuti dito yung kasalukuyang kalagayan po ng ating panahon at yung iba't ibang hangin na atin pong nararanasan. As you can see po mga kababayan, nakikita nyo ho ba sa ating mapa? Wala tayong aktibong bagyo sa ngayon na minomonitor po sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman nakikita nyo yung tuldok na yan yung dating si Kaloy at ngayon unlikely ang category. Bagamat dito po sa may bandang extreme northern Luzon, makikita nyo yung frontal system o yung hangin po ng cold at hot air mass na hangin. Yan po yung senyalis natin, yung frontal system na yan, ang nag-a-attract para magkaroon ng sirkulasyon ng hangin o humahatak dito sa may kanlurang bahagi para naman mabuo ang tinatawag po natin na southwesterly wind flow.
Bagamat nararamdaman pa rin natin ang epekto ng mahinang easterlies o yung maalinsangan na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, kinakailangan pa rin po nating maging alerto at maging handa. Eto po, yung susunod daw po ba na bagyo, ano ang magiging pangalan? Tatawagin pong bagyong Doming ang susunod na bagyo na papasok po at mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, no, ang area ng Batanes kasama po ang Babuyan Islands, inaasahan po ang cloudy skies ngayong hapon na merong scattered rains and thunderstorms o ibig sabihin kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa frontal system. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng mga maulap na kalangitan na meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Yung binanggit ko kanina na mga lugar na merong alert po ng thunderstorms, mag-ingat. So dagdag natin dyan ang Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tandaan ho ninyo, ang bugso ng mga pag-uulan o ang dulot po ng mga localized thunderstorms, minsan nasa 40 minutes to 1 hour po yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero malakas po talaga. Kaya hong magpabahayan sa mga low-lying areas. At nakita natin niya sa ibang bahagi po ng Luzon, no? Talagang bumahaho. Yun nga ang sinasabi natin, pag nagkaroon na tayo ng pagbabaha, babalik na naman tayo sa flood control issue. Diyan na naman matatapik at mapag-uusapan yan. Well, naisingit ko lang naman po. Kung makikita nyo rin, dito po ay makakaranas pa rin naman tayo ng mainit at maalinsangan na hangin. Pero nandoon na tayo sa tinatawag po na transition period from tag-ulan papunta po sa tag-init. So sa mga nalilito, ang sinasabi natin ng mga nakarang update natin, yung Super El Nino nga, sa late 2026 pa yan mararamdaman o mararanasan. October hanggang December. Sa ngayon, tuloy tayo sa transition period papunta po sa habagat season o yung tinatawag natin na tag-ulan. Kapag nabuo na po ang habagat dito sa kanlurang bahagi po ng Palawan o ng Luzon, no, ng ating bansa, mas prone tayo sa mga low pressure area at mga bagyo. Ganun din, pag may bagyong nabuo sa loob at sa labas ng ating bansa, mabilis po itong lalakas dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon kapag ka nabuo na po yung hangin na yan. So to be exact, mabubuo po ang habagat o southwest monsoon katapusan po ng Mayo hanggang sa first week po ng June. Yan po muna sa ngayon ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na i-like and share ang ating updates